Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Behind every celebration lies a journey behind the candles, is a testimony that in every season of life, God's love endures and His care shines through the hands that serve. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at ibahagi ng kaunti tungkol sa inyong buhay? Ako si Sol Muñoz Wong. Kaya Muñoz Wong, siyempre nung dalaga ako, Muñoz ako. Ngayon Wong na, siyempre. 72 na ako ngayon, pero sa November, 73 na ako. November 19, 1952 ako pinanganak. Hindi kasi ako nag-aral, kasi sabi ko nun sa mga, pero hanggang high school lang ako. Sinabi ko sa nanay ko noon, Nay, pag-aralin mo lang ng kapatid ko, wag na lang ako. Ako na lang ang bahala. Ako ang bahalang dumiskarte. Kaya ang ginawa ko noon, dumiskarte talaga ako. Nagtinda-tinda ako, tumulong ako sa magulang ko, tatay ko, gano'n. Kaya nga, ang ate ko, natutuwa siya, nakakatuwa ka, no? Hindi ka naman nag-aral, hindi ka naman nag-abroad. Pero yun nga, napagawa ko ng bahay ang tatay ko. Tapos yun, mag-aaral ko yung mga anak ko. Tapos ito na, lahat sila nakapag-aaral. Nakatira ako kasama ng aking asawa, si Antonio V. Wong. Siya ay 77. Kami ay kasal na ng 50 years. Sa ngayon, siya ay may dementia, stage 4. Bukod sa aking asawa, ang kasama ko pang manirahan ng aking anak kong si Risa, anak kong si Rubit, ang kanyang pamilya na sina Isabel, Vin at Ray. Simula nung nagkasakit ang aking asawa, ako nang nag-ayos ng pagkain. Nagpapakain, nagpapalit ng diaper, nagpapainom ng gamot, nagpapaligo pag kailangan, nag-aasikaso sa mga kinakailangan niya sa araw-araw. Maraming nagbago sa amin lalo na't kami ay matatanda na. May mga bagay na dati ay nagagawa pa namin, katulad ng lumalabas ng walang kasama, nakakapamili ng mga gamit o pagkain na pambahay ng walang alalay na ngayon ay hindi na namin nagagawa. Hindi naman po mahirap pakainin si Incong. Ay, hindi. Hindi siya mahirap. Tatakot siya sa akin. Hindi mo pwede. Hindi na kagaya ng dati yung trabaho ko. Kasi nagpapautang ako dati, naninila ko. Ngayon, hindi na nga. Kaya di ko nga gusto nga nakaigalo ako. Kaya tuloy sumasakit ang balak ako. Pero pinipilit kong lumakad. Kasi kailangan mo. Lumabas kami ng bahay, hawak-hawak din natin si tatay. Kasi pag hindi mo siya hinawakan, natutuwa siya. Itong awiting ito ay alay sa'yo, sintonado man tong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama ka, tumanda. Wow,
I wanna make you smile whenever you're sad. Kaya sasabihin ni Ray, paano na makajingkong? Ganon na. Eh si Mamo, ganyan. Ako kasi nakatungkod ako. Just grow old with you. I'll get you medicine when your tummy aches. Build your fire if the furnace breaks. So it would be so nice growing old with you. And I'll miss you and I'll kiss you and give you. Sa likod ng bawat araw ni Mamu, naroon ang mga taong nagbibigay lakas at ngiti sa kanya. Tulad ng sakripisyo at pagmamahal ni Mamu sa kanyang pamilya, ganoon din ang pag-aaruga at pag-unawa na kanilang ibinabalik sa kanya. May mga nagalok sa akin, 4 sila. Bibigyan daw nila ako ng puhunan. Sabi ko, hindi. Kung ano lang yung hawak ko, yun lang. Mahirap na eh. Di ba kawawang mga anak? Silang mananagot nun eh. Kasi ako nga sa, biro mo ako nga akong nagana sa nanay ko, tsaka tatay ko, natutuwa ako. Ako nagana sa kanila, pinagawa ko sila ng bahay. Tapos ako ang nagbibigay ng mga ano nila. Hanggang 1997, kasi 1994 namatay ang nanay ko. Tapos 1997 ang tatay ko. Wala naman po kayong pinagsisihan sa lahat ng ginawa. Ay, wala. Natutuwa. Sa bawat ngiti at simpleng tulong na kanilang naibibigay, makikita ang lalim ng ugnayan nilang magpamilya. Isang pagmamahalan na hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa presensya at malasakit sa isa't isa. Natutuwa akong pati nga sa mga anak ko, mabait nila eh. Kasi alam mo yung sa church, yung mga kasama ko, kasi dahil senior nga ako, no? Ako, leader kami, kanya-kanya, may leader, na ano nila kasi, ang ganitong mga anak nila, ang mga apo nila. Sabi ko, naku, hindi ganyan ang mga anak ko, ang mga anak ko, ang mga apo ko, ang babait, ang mga naging manugang ko, hindi sila kagaya. Sila daw hindi. Bakit ganon? Parang malaking tulong po talaga yung mga kasama niya sa bahay. Kasi kung dalawa lang kami, paano yun? Oh, paano yun? Hindi ko makakayanin kasi nga ganito rin ako, may diferensya din ako. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog, nalabis ang himbing. Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Kaya pinapasalamat ko sa Panginoon yun. Sa piling Kasi bago ako matulog, nagdadasal ako. Nagdadasal ko sila. Sa isang pangalan, binabanggit ko kasi kailangan daw na. Tapos pagising ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Gising na kami. At saka ang malaking pasalamat ko sa Panginoon, hindi niya kami pinagsabay ng asawa ko ng ganyan. Sa bawat panalangin ni Mamu ay naroon ang pasasalamat. Hindi lamang sa mga taong kasama niya, kundi sa pagkakataong ibinibigay ng Diyos araw-araw. Para sa Kanya, sapat na ang makasama ang mga mahal sa buhay at patuloy na makapagbigay ng pagmamahal hanggat kaya pa. Pero 2 beses na ako na-stroke. Ang stroke ko is bulol. Bulol. Yung hindi lang ako napunta dito, yun, 2 beses. 2019 at saka 2023. Yun. Oh, may ininom akong gamot. Ito, ito mga gamot ko. Sa umaga, 5. Sa tanghali, 1 para sa heart ko. Tapos sa gabi, 4. Kasi yung high blood ko, may high blood ako eh. Yung akala ko kasi nung na-stroke pala ako. Akala ko okay na ako. Hindi ko ininom yung gamot ko 3 weeks. Allah, doon. Kaya sabi ng doktor, na pag sinabi sa inyo na maintenance, habang buhay yon. Doktor ang magpapahinto nun. Hindi ko alam, akala ko okay na ako eh. Kaya nito, tapos ngayon natutuloy na dagdagan. May high blood ako. Yung sa bato ko yun. Na-opera na ako dito eh. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Mamu. Pero sa bawat paggaling, dala niya ang pasasalamat sa Diyos,
sa pamilya, at sa panibagong pagkakataong mabuhay ng may pag-asa. Natatandaan niyo pa po yung mga gamot niyo po, ma'am? Andito ko. O sasabi, yung sa umaga, losartan, at saka ito, sodium bicarbonate, tapos losartan, tapos pentoxifilin, ito. Tapos, at saka, ito, losartan. Tapos, ito. Ito, bago to eh. Dun sa, ewan ko kung ano sa heart din ata to eh, sa glycoside. Sa sugar. Oo, nakakainis, bakit tumas ang sugar ko? Buti na lang, pero hindi pa sinasabing diabetes. Pero mataas ang sugar ko. Hindi ko alam. Kasi ang tatay ko, may diabetes. Siguro namana. Ganun daw, namamana daw yun. Mahilig po ba kayo kumain ng mga matatamis, mga soft drinks? Hindi ako mahilig sa soft drink. Sana niya mahilig sa soft drink. Kanin yun. Tapos ito, chocolate. Pinadali mo. Ayun po. Chocolate na rin. Nay, ano po ang mga medisina po o gamot na tinitake po ninyo? Yung sa umaga nga, 5. Merong losartan sa high blood yon. Tapos yung sa creatinine. Creatinine ba yung iba nila dito? Hindi ko alam kasi mga to. Tapos yung sa utak niya. Yung sa dimension niya, yung nila. Ganun. Lalagyan niyang gamot niya kasi nila sabi kasi nga dahil sila yung halimbawa inumin halimbawa linggo kagaya Monday ngayon yun yung pinainom ko at saka ito may nakalagay morning noon at saka evening para pag umalis sila alam ko kasi yan yung gamot niya bumibili si Risa pero kung bumibili ng gamot ko ako kahit na kasi paano may pa Ano yung mga bawal na pagkain sa'yo, mama? Sabihin niyo po. Sa akin, siyempre, yung taba. Yung mamantika, bawal talaga yun. Yung taba, yung mamantika, kaya kailangan laman lang. Yun lang ang kukunin lang. Tapos minsan yung balat, pero gusto ko yung balat ng manok. Pag pinirito. Pero hindi lagi. Hindi, pinipigilan ko. Sipin mo kagahin ko, nagpipigilan ako ng ba't tumaba pa rin ako? Dahil nga siguro wala na akong ginagawa, hindi na ako kagaya ng dati. Kasi nung naglalakad ako, naninila ko ganyan, niniikot ko ngayon, hindi ko na, kaya tumaba tuloy ako. Kasi nakaiga lang ako eh. Tapos lalabas lang ako pag gusto kong para may exercise ng iikot lang ako sa barangay, ganun lang. Para lang kahit Ayun po yung ginagawa niya pag free time. Yun lang. At saka yung TV, naglalakad kahit na paano. Kailangan lumakad kasi sinasabi naman kailangan kahit na paano lumakad ka. Pero hindi kagaya ng dati. Kasi kagaya ng dati sa Libertad, naniningil ako eh. Hanggang sa tramo doon. Ngayon, hindi na. Sa pagtanda, naging mas malaga ang pagkakaroon ng maayos na akses sa serbisyong pangkalusugan. Para sa mga tulad ni Mamu, ang regular na pagpapatingin at pag-inom ng gamot ay hindi lamang bahagi ng gamutan, kundi paraan ng pagpapatuloy ng buhay. Kapag po kailangan nyo ng tulong, may malapit po bang ospital o klinika po ba kayong maaring puntahan? Meron naman yung Pasay dyan, kaya lang ako kasi nagpapatingin ako sa sanitarium. Sanitarium kasi doon yung doktor ko. Kaya doon ako nagpapatingin. Every 3 months. Tapos si Tatay Tony, ganyan din. Gano'n doon. Pero ngayon, minsan dinadala sa PGH. Libre lang po. Ay, hindi. May bayad doon. May bayad. May bayad naman ako. Bano nga ako mag-ipon. Para pa doon. Minsan po ba ay nahihirapan kayong magpatingin sa health center o ospital? Pag maraming lang, hindi naman. Hindi naman. Kaya lang, ubuso talaga ang pila sa sanitarium nga. Private na nga yung pila pa rin dahil nga puro kami matanda. Kasi nauna sila sa'yo kahit na tumawag ka sa telepono. Nauna sila na by number.
Sa bawat mahabang pila sa klinika o ospital, makikita ang dumaraming bilang ng mga nakatatanda sa ating lipunan. Habang tumatanda ang populasyon, mas nagiging malinaw ang pangangailangan para sa mas maayos at mabilis na serbisyong pangkalusugan. Tanong, may tulong po ba na pinansyal na napaprovide sa inyo ang barangay? May mga libreng paggamot po ba? May medicine? Ay, yung gamot minsan nakakahingi ako, yung gamot lang pero wala. Kung nag-iisa lang po kayo dito at biglang may naramdaman po kayo o karamdaman, ano pong ginagawa? Mga kapitbahay na ano naman nila. Kasi nung isang beses na nangyari sa akin yun, buti nandyan sila. Tinakbo nila ako sa San Juan de Dios. Nahilo ako, yung nag-ano yung mata ko, hindi ko makano, hindi ako makatayo. Buti na lang, yung kapitbahay namin, tapos yung isang, anong tawag doon sa mga ng barangay, mga barangay official, yung tinulungan nila ako. Sa mga pagkakataong limitado ang serbisyo ng kalusugan, nagiging sandigan ni Mamu ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa tulong ng mga kapitbahay at kakilala, na ipagpapatuloy niya ang araw-araw na laban. Ano po ang inyong naging reaksyon nung nalaman yung may dementia si Inko? Wala. Okay. Wala naman. So, sinaintindihan ko naman yun. Dahil nga tumatanda na. Ganun. Kasi hindi niya sinasabi na may nararamdaman siya. Yung pala, tagal na niyang nararamdaman yung mga ganun sa katawan niya. Hindi niya sinasabi. Noong una po ba, nahirapan po kayo? Nahirapan po kayo mag-adjust sa naging sitwasyon po ng asawa niyo? Siguro, konti. Pero hindi ko masyadong naniwag. Dahil nasanay niya ako. Kasi nga, ako kasi ang nagano sa mga pamilya ko. Ako lahat. Pati sa kanya. Kasi sinubukan ko siya. Isa pa lang ang anak namin. Hindi niya kaya. Ako na lang. Lahat. Pero anak ako ng 6. Ako lahat. Ako lahat ang nagano akong naghanap buhay. Ako nagpalaksama. Ako ang nagpaharal. Hindi ko sa inasahan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, dala ni Mamu ang bigat ng mga taon ng sakripisyo. Sanay siyang unahin ng iba bago ang sarili. Isang pag-ibig na tahimik, matatag at totoo. Sa bawat araw na kasama si Ingkong, patuloy niyang pinipili ang pag-unawa kaysa pagod at pagmamahal kaysa luha. Pero nandyan siya, ayok makipag-iwalay. Gusto ng kapatid ko iwalay. Sabi ko, hindi pwede kasi ayok mawala ng tatay ang anak ko. Diba? Tapos napapanood mo yung sa TV, yung mga diba? Yung mga walang magulang. Nawa. Kaya hindi ko nagwala. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil po dyan, ano po ang sikreto ng inyong matibay na pagsasama hanggang ngayon? Yun na nga siguro yung una, yung mga anak ko. Gusto ko may tatay sila. Ayoko talagang maranasan kasi yung naghiwalay ang magulang. Ayoko. Kawawa ang mga anak ko. Kaya yun ang tinitingnan ko talaga. Yun ang unang-una ko yung mga anak ko. Ngayon po, ano po yung mga ginagawa niyo nung kabataan kayo na ngayon parang namimiss niyo nang gawin na hindi niyo na kaya? Ayun lang, siyempre nung dati yung pag-aalaga ko sa mga anak ko, ngayon mga apo ko, nahirapan na nga ako mag-alaga, pero gusto ko yun. Tapos yung lalabas kami, ganyan, maglalaro, yun ang malilit ang anak ko lalo na si Rex, yung anak ko nasa Saudi, gusto nun talaga sa labas, takbo ng takbo, punta na punta sa sakyan. Yun ang hinahabol ko nun, yun ang malilit ang anak ko. Ano po ang inaasahan o pinapangarapan nyo na sa mga darating na taon kasama si Ingkong? Ay, ang panalangin ko talaga yung bigyan pa kami ng mahabang buhay ng Panginoon, nakasama yung mga anak ko, kasama yung mga apo ko, at lahat ng mahal ko sa buhay. Di ba yung nagsasama-sama kayo, halimbawa may occasion, magkakasama kami yan. Yun ang talaga. Yun ang inaano ko sa kanya, magdasal ka sa Panginoon Jesus, sabi ko ganun. Palagi ko ang sinasabi sa kanya. Ano po ang gusto niyong matutunan ng inyong pamilya mula sa inyong kwento ng pag-ibig? Yun din ang ano ko sa kanila. Yan, ang kagaya ni Smith, sasabihin ko yan. Yung iba kong mga apo,
ang ano ko ngayon, wag muna lahat, di ba? Kailangan matapos muna yung pag-aaral. Para pag yung ano na, okay. Kasi ako hindi ako nag-aaral. Pero ginawa ko lahat. Pero wala na akong hindi pinagsisihan niya na inanginan ako sa magulang ko. Kasi natuwa naman sila. Doon po sila sa akin, yung magulang ko. Sa mga salitang iyon, maririnig ang kabuuan ng kanyang kwento. Simple, ngunit puno ng puso. Hindi man siya nakapagtapos, natutunan ni Mamo ang halaga ng pagsisikap, ng pagmamahal, at ng kasiyahang nagmumula sa pagtanaw ng utang na loob. Para sa kanyang mga apo, ito ang aral na walang katumbas na diploma. Katulad po niyan, may inaalagaan po kayo na asawa niyo po. Ano po yung may share niyo po sa amin kapag nasa sitwasyon niyo po kami? Oh, yun. Ang alalahanin niyo lang kasi yung unang-una nga, yung pamilya yung pinagsamahan niyo noon, yung mga anak niyo. Ako kasi yun ang inaano ko, yung mga anak ko, yung mga apo ko. Kasi yun, yung pinagtyagaan ko talaga, pinagtiisan ko talaga yun. Hindi ako maano yung nakikita sa iba dahil sa pera, hindi. Dahil sa pera nag-ano, hindi. Kung may mensahe po kayo para sa mga kabataan tungkol sa pag-aalaga sa matatanda, ano po ito? Ano pong message niyo sa amin, mga kabataan? Kasi ano yun nyo lang, isipin nyo lang kasi dadating din kayo sa edad namin na yung gagawin nyo sa magulang nyo, yun din ang gagawin ng mga anak nyo. Kaya yung napapanood na ganyan, ginaganyan ng magulang, sabi hindi dapat ito. Kasi dapat kung ano yung tinuro mo sa anak mo, yun ang gagawin nila sa inyo. Tapos pag nanganak sila ganun din. Kasi ganun ang inano sa amin na tatay at nanay ko. Ako inano ko yung sa isip ko. Hindi nila kami pinabayaan. Kahit na mahirap lang kami nga. Minsan kumakain kami ng ulam namin, ano lang, asin at saka tubig. Pero okay lang yun. Diba? Kasama namin ang magulang ko. Yun. Ito ay paalala na ang oras ay paikot, na ang pag-aaruga at malasakit na ibinibigay natin ngayon ay babalik din sa atin sa paglipas ng panahon. Sa anong paraan po ninyo gustong maalala ng mga tao ang inyong buhay at pagsasama? Kayo po, paano kayo gusto nyo maalala? Sa amin, sa pamilya niyo po, sa kapitbahay niyo, sa mga tao na kapaligid sa inyo, paano nyo gusto kayo maalala? Ay, yun, alam naman nila eh. Kilala nila ako dito. Kilala nila ako na, yung kahit na paano, matulungin ganon, na nila. Yung yung pagsisikap sa buhay namin. Alam nila yun. Sa pamilya niyo po, paano niyo gustong maalala kayo? Yun, silang bahala doon. Basta ako, ginawa ko lahat para sa kanila. Ganun din. Inaano ko sa kanila. Sana, paglaki nyo din, pag nagkapamilya kayo, ganun din ang gawin nyo. Bakit po mahalaga ang pananampalataya niyo po sa Panginoon? Siyempre, siya lahat ang nagbigay niyan eh. Siyang nagbigay ng asawa ko, ng mga anak ko, yung namin, yung ginawa. Hindi ko magagawa ito kung wala siya. Yun lang ang iaanin nyo sa anin nyo, kung di dahil sa Panginoon Jesus. Wala tayong magagawa. Kaya kailangan ka lang manampalataya sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Okay lang, tao lang tayo. Minsan nagkakamali tayo. Hingin natin ang tawad sa Kanya. Sa likod ng bawat ngiti ni Mamo ay isang pananampalatayang hindi kailanman natinag. Sa kabila ng mga sakit, pagkawala at pagod, nananatili siyang matatag dahil alam niyang may Diyos na laging gumagabay. Para sa kanya, lahat ng nangyari ay may dahilan at sa bawat pagsubok, nandoon ang kamay ng Panginoon na patuloy na humahawak sa kanya. Wala man siyang marangyang buhay, mayroon naman siyang pusong busog sa pag-ibig at pamilyang patuloy na nagbibigay saysay sa kanyang mga araw. Sa bawat dasal, sa bawat ngiting ibinibigay niya sa kabila ng pagod, pinapatunayan ni Mamo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya, sa paniniwalang hindi tayo kailanman nag-iisa. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Closer po. Lapit ka, malapit kayo. Yeah. Behind every celebration lies a journey behind the candles. One built on love,
sacrifice, and faith. Happy ka na. Smile ka na. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi at wala na ang buhok mo. Bago kami sa banda, pero Mexico tayo. Saya, Bel. Tibakin.